Matapos siyang bayaran, giniya siya ng dalawang lalaking nakaitim patungo sa isang itim na limousine. Dinala siya sa isang luxurious hotel sa bansa. Di naman niya mapigilan ang matakot at maiyak. Isang matandang lalaking mataba ang tiyan ang siyang nakabili sa kanya. Di na siya makakatanggi pa lalo pat bayad na siya at kailangan niya ng pera. Intayin niyo na lamang po si Mr. Bonavista. Kabilin-bilinan niya po na mauna na po kayong maligo. Sambit na isa nitong tauhan. Napatango siya. Sige. Pagpasok niya sa loob ng hotel room, kaagad siyang napaupo sa kama at tumagulhol ng iyak. Isang gabi lang naman, hindi ba? Pagkatapos noon, mapapalaya ko na si Daddy at magsisimula muli kami. Sambit niya sa pagitan ng mga hikbi. Naglakas loob siyang tumayo at nagtungo sa shower room. Na makilabas, nanatili na lamang nakasuot siya ng bathrobe. Pinatay niyang ilaw dahil ayaw niyang makita mga nangyayari habang inaangkin siya ng matandang yon. Tanging lampshade lamang iniwan niyang bukas. Nanginginig ang kanyang tuhod na bumalik sa kama at doon umupo. Ilang sandali pa narinig niya ang paglagutok ng lock sa pinto, ang pagsara at ang pagbukas nito. Kasunod nito ang papalapit nitong yapak patungo sa pwesto niya. Napahiga siyang bigla nang basta na lamang siyang ihiga ng lalaki at pinakababawan. She trembled at ramdam na ramdam na iyon. Mabilis gumagalaw ang kamay sa masaselang parte ng kanyang katawan. Napakunot siya ng noo na maramdaman na parang hindi ito isang matandang lalaki. Hinalikan siya nito dahilan kung bakit nalasahan niya ang alak sa labi nito. Ngunit ang pabango nito ay amoy mint na nanunuot sa kanyang ilong. Binaba ng lalaki ang kanyang suot na roba. Sandali lang po. Why? It looks like you're new to this. Muli, hinalikan siya nito sa labi, pababa sa kanyang leeg. This is her first time, at di niya may paliwanag ang kiliting nararamdaman niya. Samot-saring kaba, takot at hiya. Impit ang kanyang naging ungol. What's your name, woman? Ang boses nito buo at lalaki. Malayong malayo doon sa boses na matandang nakabili sa kanya. But what the heck was happening? Baka naman pinagbili din ako sa iba. Tanong niya sa isip. Sophia. Okay, Sophia. Be ready. Cause tonight I will make sure you will scream for me. Hindi niya na malayan. Tuloy na pala siyang nahubaran ng lalaking nasa ibabaw niya. Bumibilis bawat halika nilang dalawa. Lasang-lasa na niya ang alak mula sa bibig ng binata. Para bang kapwa sila uhaw na uhaw sa isa't isa? Hindi mahanap ni Melody kung nasa ng kanyang sarili dahil ng mga oras na to, parang may kakaiba sa katawan niya. The man was right. She wanted more. Please be gentle. Oh, I can't promise, baby. But I'm a... Shit! You're a virgin? Nahintuto sa kalagitnaan, ngunit ramdam niya ang hapdi at pagkapunit sa kanyang pagkababae. Tamango siya at ramdam na lumandas ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. I'm sorry, I didn't know. I should listen to you. Just continue, but please be gentle this time. Parang hindi makapaghintay niyang tugon. Tila yata wala na talaga siya sa sarili. Talagang siya pa nagsabi sa binata na magpatuloy itong angkinin siya. After all, she thought na isang gabi lang naman. Pagkatapos ng gabing to, mailigtas niya na ang buhay ng daddy niya at magsisimula muli sila. Habang inaangkin siya ng lalaki, si Mr. Bonavista na siyang nakabili kay Melody ay kasalukuyang nasa hallway, patungo sa hotel unit na binayaran nito. Ngunit agad na nagkunot ang noon nito na makitang may dalawang guardia sa pinto. What are you two doing here? Inis niyang tanong sa mga ito. Paraanin niyo ako, papasok ako. Patawad ngunit pinagbabawal po na may ibang taong pumasok dito, tugon ng isa. What are you talking about? Binayaran ko ang hotel unit na to. I spent my money for that woman na nasa loob, so let me in. Binato nito sa lapag ang tobacco na hawak at saka inapakan. Wala kaming magagawa kung umubos ka man ng milyon. Mahigpit ang bili ni Mr. Luxerio na wala pong ibang maaaring pumasok sa loob. Maaaring siya na lamang pong inyong kausapin once na makalabas ito. Sinong nasa loob? Nauutal na tanong ng matanda. Mr. Apollo Luxerio, the young billionaire. I know him. Napakayom na lamang ng kamao ang matanda. Hindi na siya nakipagtalo pa sa dalawang bodyguard at kaagad na lamang umalis sa building niyon. Wala siyang laban kumpara sa pinakabatang bilyonaryo sa Asia. Sisiguraduhin na lamang niyang maibabalik ang milyon na ginastos niya. Ang mayabang na lalaking yon, sinira ang gabi ko. Ang gabi namang yon, tuluyang nagpabago kay Melody. She was screaming for more, para siyang naadik sa bawat haplos ng lalaki.
Kinabukasan nagising na lamang siya dahil sa pagtama ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Bahagyang nakaawa ang kortina. Napabalik ko siya ng bangon nang maalalang nangyari kagabi. Kaagad niyang naramdaman ang pagkirot ng kasalanan niya. Pinalibot niya ang kanyang paningin. Doon niya lang napansin na wala nang lalaki sa tabi niya at sa lamesang nasa gilid, mayroong perang nakalapag. Unti-unting tumulong luha niya. Wala nang pinakiingatan niya pero sisiguraduhin niya magiging worth it ang sakripisyo niya. Tumayo siya kahit ramdam pa ang kirot. Pinulot niya ang mga damit niyang nagkalat at saka yun isinuot. Wala siya nagawa kundi kunin ang pera. She needs this after all. Bubuksan na sana niya ang pintuan na makitang merong dalawang lalaking nakaitim. Mabilis niyang muling na isara ang pinto. Marahil pinababantayan siya ng lalaking nakabilis sa kanya. Ano pa ba ang balak nila sa akin? Baka ibenta pa ako sa iba. Pero ang sabi ni Yash isang gabi lang, hindi maaari ito. Kailangan kong tumakas. Napatingin siya sa bukas na bintana. Nagtungo siya doon at saka sumilip sa ibaba. May hagdan doon pababa. Malamang ito ang hagdan kung sakaling may emergency. Walang pag-aalinlangan, pinagdugtong niya ang mga kumot at bumaba sa hagdan. Dahil nasa third floor lamang sila, nakababa agad siya. Sandali niyang tiningnan ang bintanang pinanggalingan niya at saka bumuntong hininga. Habang buhay kang mananatili sa nakaraan ko? 5 years later. Melody's POV. Mommy, Kuya Lexus broke my toy. No, Mom. Nauna siya. He broke my book first. Kagad ako napatingin sa kambal kong anak. Binitawan ko ang sandok at pinatay ang gas stove. Mabilis ako nagtungo sa sala at naabutan ko ang dalawa na masama ang tingin sa isa't isa. Ano bang nangyari? Bakit nag-aaway na naman kayong dalawa? Tanong ko at saka napahilot sa sentido ko. Sinira niyang bagong laruan ko, Mommy? Para bang maiiyak na sambit ni Liven. Inayos ni Lexus ang suot na salamin. He broke my book, Mom. Napabuntong hininga ko. Grabe, hindi ko kinakayang katigasan ng ulo ng dalawang to. Pumagit na ako sa kanilang dalawa at nilahad ang kamay ko. Kaagad naman nilang ipinatong ang sira nilang mga gamit. Well, they know the drill. Kuya Lexus, why did you broke Liven's toy? Nakatingin ako ngayon kay Lexus. Because he broke my book, Mom. Tumingin naman ako kay Liven. Liven, why did you broke Kuya Lexus' toy? Di makapagsalita si Liven at yumuko lamang ito. Dahil hindi ko ginawa ang laruan niya. Pinapaayos niya sa akin, Mommy, ang Rubik's Cube na nilalaro niya. But I'm busy reading my favorite book. Is that right, Liven? Tumango ito at saka nagpunas ng luha. Hindi ko man marinig ang paghikbi nito, ngunit alam ko, tuloy-tuloy ang luhang umaagos dito. Niyakap ko to pati na si Lexus. Ilang beses ko bang sasabihin na dapat nagtutulungan kayo? Kuya Lexus, I know, favorite mong book na yon, but sometimes, kapag alam mong kailangan ng kapatid mo ng tulong, dapat tulungan mo. Ikaw naman, Liven, huwag kang padalos-dalos sa ginagawa mo. Ang pagsira mo ng book ni kuya mo, nakatulong ba? Hindi naman, di ba? Kapwa tumango ang kambal. Sa dalawa kong anak na to, si Liven ang mahina, ngunit maingay, mababaw ang luha at madamdamin. Habang si Lexus naman ang tahimik, seryoso at tila may sariling mundo. I'm sorry, Kuya Lexus. I'm sorry, Mommy. Sambit ni Liven. Sorry din, Liven, dahil hindi kita natulungan. Pero wag kang mag-alala. Kayang-kaya kong ayusin ang Rubik's Cube mo. Sorry din po, Mom. That's great, Kuya Lexus. Don't worry. Pag-iipunan kong bumili ng bago mong book. Nakangiting tugon ni Liven. Nagyakapan ng kambal at di ko maiwasang mapangiti na lamang dahil sa nakikita ko. Nasisiguro kung lalaki silang mabuting tao. Napakasaya ko dahil sa kabila ng hirap at sakit na pinagdaanan ko. Binigyan pa rin ako ng Diyos ng dahilan para magpatuloy sa buhay. O siya, breakfast is ready na. Kumain na tayo? Nakangiti kong sambit. Kaagad naman na tumakbo si Liven patungo sa lamesa. Patayo na sana ako nang hawakan ni Lexus ang kamay ko. Sandali akong napatingin dito at saka umayos ng upo. I know na may gusto siyang sabihin. Mom, I know that you did not want to talk about our dad, pero sa tingin ko po, mas matilig siguro sa atin kung kasama natin siya. You know, the balance po. Nasaan po ba siya? You always say na baka isa sa mga kaarawan namin dumating siya, but it's been 5 years na, Mom. Buhay pa ba siya? Natulos ako sa kinatatayuan habang nakatitig sa nangungulilang mga mata ni Lexus. Nakalimutan kong sa kanilang dalawa ni Liven, mas mataas ang IQ at understanding niya.
Bumalik sa akin ang alala ng gabing yon. Magdamag na pinagsaluhan namin ng estrangherong iyon ng malamig na gabi, o marahil gawa lamang ng katang isip ko na isa siyang matipuno. Siguro nga isang matanda yon na siyang nakabili sa akin ang nakasama ko, ngunit hindi ko hahayaan na malaman ng anak ko ang aking nakaraan. Ayokong masaktan sila. Ayokong pandirihan nila ako tulad ng ginawa sa akin ni Melvon. Of course, Kuya Lexus, buhay pa ang daddy ninyo. Kahit alam kong maiintindihan nyo na, hindi ko pa rin maaaring basta na lamang paliwanag sa inyong lahat. Bigyan mo ng oras si Mommy, okay? Okay, Mom, I love you. I love you too, anak. Sabay na kaming nagtungo sa sala at kumain. Maya-maya pa, hinatid na rin nila sa school ni Manang Gina at Kuya Ramon na siyang driver ng mga bata. Napakagwapo talaga ng mga inaanak ko. Nakasalubong ko bago umalis. Napatingin ako kay Yash na kararating lang. As usual, may dala tong pasalubong. Kagad akong napangiti at niyakap ito. Bumalik sa alala ko ang nangyari 5 taon na nakalilipas. Matapos kong mapalaya si Daddy, pinuntahan ako ni Yash at kasama nito si Marco, ang nakabili sa kanya. Tinulungan nila kami magsimula muli, kaya't utang na loob namin sa kanilang dalawa ang lahat. Makalipas ang 2 buwan, doon ko lamang napansin ang biglaang paglaki ng balakang ko. Kasunod nito ang mga bagay na hindi ko na ginagawa o gustong kainin. Yash pushed me to take a pregnancy test. Sandaling tumigil ang ikot ng mundo ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung anong gagawin at kung paano ko ipapaliwanag kay Daddy ang lahat. So I lied. Sinabi kong hindi ko kilala ang tatay ng mga anak ko dahil nangyari yon matapos akong malasing. Oh, bakit di mo kasama si Yvonne? Tanong ko. Hay nako, nandun kasama ng bisit niyang tatay at ang malanding babaeng yon. Sikmat nito na para bang kagagaling ng sagera. Bahagya ako napangiti at napailing. Sa pagitan ni Yash at Marco ay hindi maayos. Nagkaroon sila ng anak pero hindi nagsama dahil naka-engage pala si Marco sa ibang babae. Sus, selos ka naman. Pangaasar ko. Heck no, no way. Basta't sa akin uwi ang anak ko, hindi kami magkakaproblema. Napaupo ako sa sofa. Speaking of anak, Lexus confronted and asked me again about their father. Nakayoko at malungkot kong sambit. Sumeryoso na rin pati na si Yash. O anong sabi mo? Napailing ako. I lied again, pero sinabi kong buhay pa ang daddy nila, kaya wag na silang mag-alala. Buhay pa nga ba? Hindi nga natin alam kung si Mr. Bonavista bang ama o kung sino man yun na sinasabi mong matipuno ang katawan. Ewan ko ba? Matalino ang kambal, kaya hindi rin ako makapagsinungaling ng lubos. Alam mo yan, dahil kahit ikaw hindi rin sila maintindihan minsan. Ay true, lalo na yung si Lexus. Tinatanong ako kung paanong sistema ng mga caterpillar sa loob ng bahay nila. Diyos ko, nakakaloka. Ano namang paki ko sa mga caterpillar? Kapwa na lang kaming natawa at patuloy na nagkwentuhan tungkol sa mga anak namin. Kinabukasan, maagang natungo si Melody sa kanilang kumpanya. Masaya siyang pakita ng patuloy na muli itong nagmamayagpag. Naghanda at nagpakatatag sila ng daddy niya para muling maitaguyod to. Di na nila muling hahayaan na basta na lamang tong muling bumagsak tulad noon. She became man-hater, she thought. Wala na siyang iba pang pinagkakatiwalaan maliban sa daddy niya at sa kambal. Bakit mo nga pala ako pinatawag, Daddy? Nag-angat naman ang tingin ng matanda matapos pumirma sa isang folder na iniabot ng sekretary nitong si James. Umupo si Melody sa kaharap nitong upuan. May malungkot akong balita. Alam kong sa darating na linggo kaarawan mo na, ngunit meron akong malaking taong kailangan i-meet sa araw ding yon. Malungkot ang boses nito. Ay, ano ka ba naman, Dad? Wala namang kaso sa akin kung di tayo matuloy sa linggo. Marami pa namang ibang araw, di ba? Malulungkot ang mga apo ko. Ayokong sabihin nila na paasa tayo. I want to give the best for them. Matutuloy ang celebration natin, ngunit maaaring sasaglit lamang ako. Dad, maiintindihan naman nila. No, Melody. Iba ang isip ng mga bata. Madali silang magdamdam. Hindi ba't kaya hanggang ngayon hindi mo pa rin napapatawad ng mommy mo? Napangisi siya. Daddy, in mom's case, magkaibang sitwasyon. Dahil ultimo paghingi ng tawad, di naman niya masabi. Dahil hanggang ngayon, di naman siya nagpapakita. Para sa akin, pareho lang yon. Natawa na lamang sila pareho. Kung bakit kasi ayaw mo pang mag-asawa, para sana wala akong problemahin sa tuwing nagkakaroon ng family day sa school ng mga apo ko.
Ayoko pa namang nasasaktan ang damdamin nila sa tuwing walang amang tumatayo para sa kanila. Tila nagdadrama na naman itong sambit. Napairap bigla si Melody sa hangin dahil eto na naman ang daddy niya na siyang nagpupumilit na mag-asawa siya. Di naman sa ayaw niya mag-asawa o magkaroon ng kumpletong pamilya. Sa totoo lang, pangarap niya yon, ang buong pamilya. Ngunit sadyang di niya lang makalimutan ang unang lalaking umangkin sa kanya. Alam niya dapat niya nang ibaon sa limot ang lahat. Ngunit paano niya gagawin kung nagbunga yon ng dalawang gwapong kambal niyang mga anak? At isa pa, pagod at takot na siyang magtiwala pa sa mga lalaki. Dad, eto na naman ba tayo? Huwag ka na magreklamo. Alam ko naman na hindi ka mananalo eh. Natatawang sambit ng daddy niya na siyang kinailing niya. Okay, Dad. Wala na ako iba pang reklamo. San nga ba tayo sa linggo? Nakapagpa-reserve na ako sa Luxerio Hotel and Resort. Bakit parang pamilyar? Dumating ang araw ng linggo at masaya ang kambal. O hindi kaya siya naman ang mawala, pero hindi naman niya hahayaan iyon. Nagawa pa siyang sorpresahin ng mga to kaninang umaga. Habang padagdag ng padagdag ang edad niya, hindi niya maiwasang matakot na baka isang araw magising siyang wala na ang mga anak. Pero hindi naman niya hahayaan yon. Nandun na ba si Tito Alejandro? Tanong ni Yash. Isang van lamang sila ng sinasakyan, kaya naroon din si Marco at Yvonne. Naging kaibigan na rin niya si Marco at di naman naapektuhan iyon nang maghiwalay ito at si Yash. Yes, nandun na siya. Pero saglit lang siya dahil may pupuntahan pa siya. After natin dito sa restaurant, kailangan ko rin bumalik ng opisina. May tinatapos pa akong trabaho. Si Manang Gina na lang din ang bahala sa kambal, tugon ni Melody. Nang makarating sila sa restaurant, kaagad dumiretso sila sa VIP room na pinareserve at tuwang-tuwa ang mga bata dahil naroon din ang kanilang mga favorite character na nakasuot ng mascot. Sa totoo lang, ito ang isa sa pinakamasayang regalo para kay Melody. Ang makitang masaya ang mga anak niya, ganon din sa anak ni Yash. Matapos silang kumain, nagpaalam ng daddy niya na di naman masyado napansin ng kambalang pag-alis nito dahil abala to sa paglalaro. Kitang-kita niya kung paano tingnan ni Marco si Yash. Nanghihinayang talaga siya sa dalawang ito. Kung di lang nagkaproblema sa pamilya ni Marco, malamang ang dalawang to magkasama hanggang sa pagtanda. Siya kaya, kailan niya mahahanap ang taong posibleng makakasama niya hanggang sa pagtanda? Mabilis niyang winakse sa kanyang isipan ang tanong na yon. Gusto niyang kaltukan ang sarili dahil naisip yon. Wala na nga pala siyang balak pang mag-asawa dahil sa nakaraan niya. At siya ngayon ay may mga anak na. Yun na lamang ang mahalaga sa kanya. Di na nila namalayan ng oras hanggang sa umabot na ng gabi. Doon lang niya naalalang naiwan na trabaho. Nauna nang lumabas sila Yash habang sila ng kambal niyang anak naghaharutan pa papalabas ng VIP room ng restaurant. Nagulat siya nang biglang tumakbo si Leven at nakabangga na isang waitress dahilan ng pagtapon ng juice sa dala nito. Oh no! My dress! Tili na isang babae sa maarte na boses. Pasensya po. Sorry sa inyo, hindi niya sinasadya ang nangyari. Akala niya pamilyar lamang sa kanya ang boses na yon. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, natulo siya sa kanyang kinatatayuan. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Anong hindi sinasadya? Galit na tanong nito at kaagad lamang na nag-angat din ang tingin sa kanya. O tingnan mo nga naman kung niso ni nasa harapan ko ngayon. Kaya pala ang may basura. At tinignan siya nito mula ulo hanggang paa, tsaka binalingan ng kambal. Ang nasa harapan niya walang iba kundi si Tani. Kaagad niyang inayos ang sarili at sinanyasan si Manang Gina na ilabas sa mga bata. Excuse me, Grandma, are you talking about our mom? Biglang sabi ni Lexus at inayos ang salamin sa mata. Ano ka ba, Kuya Lexus? She's auntie pa lang kaya. Sorry po, auntie. Hindi ko po sinasadyang matapunan kayo ng juice. Sambit naman ni Leven. Grandma? Auntie? Oh my gosh! Hindi makapaniwalang sambit ni Tani. Ang bata-bata niyo pa pero ang bunganga niyo bastos na? Gusto niyang matawa sa sinabi ng dalawa niyang anak. Ngunit napansin niya na naagaw na nila ang atensyon ng lahat ng mga naroon. Manang Gina, ilabas mo na po sila, bulong niya. Okay, Iha, tara na mga bata. Babe, ano nangyari? Napabaling siya bigla ng tingin sa kadarating lamang na lalaki. Hindi niya alam ano ba ang dapat niyang maramdaman. After 5 years, ngayon niya lamang muling nakita ang lalaking una niyang minahal.
He improves a lot but it doesn't change kung gaano kasama ang ugali nito. Wow, Melody? Bigla ay sambit ni Melvin, sabay tingin nito sa kambal. Lexus and Livin, sumama na kayo kay Manang Gina. I will take care of this. Pero mama, no buts, Lexus. I said go. I will handle this. So, mga anak mo pala sila. Anak mo, kanino? Nakangising sambit ni Tani. Bakit mo naman pinapaalis? Ayaw mo bang iparinig sa kanila kung anong ginawa mo noon? At kung sino ang daddy nila? You did an auction, right? Nakangiti at may pangungutya sa boses nito. Isang auction, ha? Dagdag pa ni Melvin para hindi ito maniwala. Is that what you get after you? You sell yourself to an auction? Sabay na muling tinignan ng kambal. Grabe, Melody. Talagang bumaba ka sa ganong level? Tanong pa ni Tani. Napakayom siya ng kamao. Hindi naman niya dapat magagawa yon kung di lang siya pinagkaisahan noon. Ngunit sa mga oras na to, nababahala siya kung ano ang maririnig ng mga anak niya. Mom, we'll wait for you outside. Tila ba naiintindihang sambit ni Lexus habang nakatitig sa mga mata niya, tila may nagbabadya ng luha. Inila nito ang kamay ng kanyang kapatid na si Levin kasama si Manang Gina. So, paano mo na-afford dito? Don't tell me kasama mo pa rin ang sugar daddy mong nabingwit at siya nagbibigay pera sa inyo kasama ng tatay mong hukluban. Natatawang sabi nito. Napangisi siya. Hindi ko kailangan ng tulong na iba ngayon. Mas malakas na kami ng tatay ko kaysa dati, kaya nga bumaba ng sales niya eh. Dahil nasa amin na muli ang kliyenteng sa amin naman talaga simula pa noon, tugon niya. Bumakas ang inis sa emosyon sa mukha ni Tani at napakayom rin to ng kamao. But we are not threatened. Minsan na kayong bumagsak at kayang-kaya namin ulit kayong pabagsakin, tugon naman ni Melvin. In your dreams, Mr. Juarez. Kung tinatakot mo ko, pwes nagsasayang ka ng laway dahil hindi ako natatakot. Ngayon kung tapos na kayo, aalis na ako. Sandali, kailangan mong bayaran ang dress ko. Your son ruined it at ang nabasag niyang baso. Ewan ko lang kung kaya mong bayaran. Ma'am, may tao na pong nagbayad at nagbigay ng malaking halaga para sa dress niyo na natapunan ng juice, sabi ng head manager. Napakunot ako ng noo. Oh, yun ba yung sugar daddy mo na nagbayad ng kalat? Malakas na sabi ni Tani. Nakarinig siya ng tawanan mula sa mga tao. Hindi niya na napigilan ng sarili. Nagpasalamat na siya sa waitress at manager, tsaka mabilis umalis sa lugar na yon. Hindi niya na kinaya ang hiyang nararamdaman. Parang anytime bibigay na siya. Pero sino naman ang nagbayad? Wala naman na dito sa Layash.